Hindi naman maganda si Angeline. Ang nakalagay dito, what I know is sila pa nung ex-GF niya nung nakilala niya si Angeline. Parang di ko bet ora nung lalaki. Haha, mukhang mangga. Eto ba yung nakilala ni Anggi sa Grab tapos siya yung driver? Hi guys! This 2026, gusto kong isurround ang sarili ko with love, happiness, and positivity. Kaya naman, magbabasa ako ng hate comments from Reddit. Samahan niyo ako guys. Tignan natin kung ano yung mga napansin natin na mga hate comments at sasagutin natin yan isa-isa today. Pero seriously guys, seryoso naman tayo this time dahil gusto kong maging unbothered ngayong taon. Isa yan sa mga New Year's resolutions ko. Hindi ko rin alam kung paano ko magagawa yun. Pero susubukan ko kung ano man po yung mababasa natin today. I-share ko yan sa inyo. Guys, mga katwinkle, let's start. Akin na ang bowl. Woo! Bilis nun Parang basher ka din Eto guys, mga katwinkle, ang nilalaman po nitong bowl na to ay mga hate comments sa akin. So, ang ating hate comment number 1, unbothered. Ay, nalaglag. Ay. Mukhang mahaba ito Ay, yung haba! Ay, yung haba! Babasahin ko to? Kung sino man ang gumawa nito, sana naging writer ka na lang. Napakahaba ng ating hate comment number 1 from Time Wasted on the Youth. Wow, haba din ang name niya Ang nakalagay dito, what I know is sila pa nung ex-GF niya nung nakilala niya si Angeline. Pero syempre, may chance ka nang humiga sa kama. Bakit pipiliin mo pa ang banig? Uy, ako kuya, mas gusto ko kuya sa banig, mas malamig. So, pinili na niya ang isang malambot at king-size bed. Tinapon ang banig. His life took a 180 degrees turn. Literally, inahon sa kahirapan. Nagbibenta lang ng pabango si Nonrev noon. Ngayon, he need not to work and yet he will still have a comfort... Joke lang. Ngayon, he need not work and yet he will still have a comfortable life. Maganda bahay, may mga magagarang kotse at masasarap na pagkain, kompleto sa yaya, driver at mga kasambahay. Travel pa within and outside the Philippines. Nakakakilala na ng mga sikat na artista na sa TV niya lang nakikita dati. Siya mismo, nakilala na rin. May credit line at cash. Syempre, salamat sa asawa. Well, I'm proud of myself. Joke lang. All this in exchange of being a husband to Angeline and a father to their soon-to-be 2 kids. That's what Angeline bargained for. Kaya naman laging nakasmile si Vernon. Yung nakakalokong smile, ngiting tagumpay, kahit mukhang tanga si Nonrev pag nagsasalita dun sa vlog nila. Hindi naman maganda si Angeline. Kailan ko sinabing maganda ako? Eme lang. Mukha siyang bosyang. Typical nakikita mo sa Tondo. Oh well, I love Tondo. Lumapad na nga at lumaki na ilong nung nabuntis. Try mong magbuntis, be, kung di lumapad ang ilong mo. Pero may work kasi siya. May trabaho, singer, kilala, may steady income, may ipon, may mga properties, a lot of properties. Something her husband doesn't have. Well, share na kami doon ngayon. Pero kanya-kanyang trip yan. Siguro nasa honeymoon stage pa lang sila, especially si Angeline, kaya di pa niya naiisip yun. Nakuha niya in exchange sa mga naibigay, binibigay at ibibigay pa kay Nonrev, her love. Kaya naman, I wish her a lot of good luck and hopefully, naka-helmet na lang siya all throughout and who knows, perhaps, love could still win until the end. Anong ibig sabihin nun? English speaking ko na. Wala yung sinabi. Ayoko na kasing mag-explain. So, ang haba kasi ng sinabi niya. So, balik ko na lang. Pero alam nyo, na-appreciate ko pa naman din yung sinabi ni Time Wasted on the Youth. Ang masasabi ko lang dito guys, alam nyo, sa haba-haba ng sinabi niya, mas na-appreciate ko pa rin yung sinabi niya dito na I wish her a lot
ewan ko yun pa din yung parang mas tumatak sa akin. Kasi yung pangbabash, marami na akong nababasang ganyan eh. Maraming haters. Hindi naman mawawala ang haters. Personal, social media, lahat. May mga haters talaga tayo. Pero kasi, simula kasi nung naging mag-asawa talaga kami ni Nonrev, alam niyo yun, syempre lahat talaga ng kung anong meron ako. Bahagi na yan, kasama si Nonrev. Syempre asawa ko siya at pinili ko siyang makasama forever. And siguro kung ano man yung mga nakasulat dito, ayoko kasing i-explain isa-isa. Kasi kami naman ni Nonrev talaga yung nag-uusap about sa mga ganitong sitwasyon or about sa mga ganitong bagay. Ang pinagpapasalamat ko na lang talaga, may asawa akong mabait, may asawa akong magandang mag-smile, may asawa akong maganda ang ngipin, at syempre, may asawa ako na talagang kahit wala ako sa bahay, tutok sa mga anak namin. Yun lang yung ipinagpapasalamat ko kasi kung lagi akong magfo-focus guys, kagaya ng sinasabi dito, walang mangyayari. Mas nitignan ko na lang yung mga bagay na grateful ako kaysa dun sa mga walang sense. Unbothered ako eh. Ako nag-explain. I'm sure maraming makakarelate dito, pero yun, ang sinabi ko nga katulad kanina, grateful ako kung ano man yung meron kami Nonrev ngayon and kung ano yung nasa past niya, tinanggap ko lahat yun. Dahil kung ano man ang nasa past ko, tinanggap din ang asawa niya. Okay ka na? Ha? Hate comment number 2 tayo. Okay, ito ang next natin, everybody. Galing kay Metapobreng Nerd. Kasi yung comment, guys, para maging malinaw sa inyo, ito yung comment niya. Hala ka, boses niya yung kumanta. So, ang sinasabi po niya rito, nung gumawa po ako ng reel para sa Piliin Mo ang Pilipinas. Then, kasabay po niyan yung gender reveal ni Sylvia. Ito yung comment niya. Hala ka, boses niya yung kumanta. Nagulat din ako, kaboses ko yung parang medyo nga pero hindi ko lang alam kung ako yan Isi-search ko nga later. Pero thank you kasi nasabihan ako nakaboses ko yung kumanta ng original ng Piliin Mo Pilipinas. I love it. Hate comment number 3. Ano kayang laman nito? Sana English ulit. This is from Miss Sia. Kasi yun yung name na nakalagay eh. Ang kanyang comment po, genuine question, ano ang trabaho ng guy? House husband? Alam nyo guys, sa totoo lang, ang dami kong nakikitang ganyan. Hindi ko na nga lang alam kung anong una kong sasagutin sa mga question nyo kasi parang pare-pareho. Anong trabaho ng guy? Anong trabaho ng asawa ni Angeline? Anong trabaho ng husband ni Angeline? Pare-pareho halos lahat. And mapapagod lang ako kung iisa-isahin kong sagutin yun, guys. Kailangan ko ng peace of mind. Sabi nga nila, pag may peace of mind ka, lalo kang gumaganda. Woo! Alam nyo guys, sa totoo lang, siguro yung iba talagang sinasadya nila na mag-comment ng mga ganito. Yung iba naman talagang gusto lang talagang nila malaman ano talaga yung work ni Nonrev. Para sabihin ko sa inyo guys, ito kasi medyo mahaba-haba pong explanation to. Pero sige, dahil nandito na tayo at willing naman akong i-share sa inyo to at ikwento. Before pa talaga kami magkakilala ni Nonrev, meron na talaga siyang ibang mga businesses. Wow! Businesses! In fairness naman kay Nonrev, hindi pa kami mag-asawa niyan. Talagang grabe yung respeto ko sa tao na yan. Grabe yung paghanga ko sa kanya kasi napagsasabay-sabay niya lahat. Meron siyang trabaho, meron siyang business na kailangan i-segue na pag-deliver ng pabango. Business niya sa clothing line na halos every month siya yung gumagawa ng mga design. And ang nakakatuwa dun kasi, alam nyo guys, ito gusto ko lang sabihin, lalo dun sa mga may asawa din na kagaya ko, na house husband. Alam nyo, walang masama sa pagiging house husband. Actually, ang laki ng tulong ni Nonrev sa pamilya namin. Kasi may mga kilala din akong ganyan. Alam nyo guys, mas grabe yung trabaho ko sa labas, pero mas mahirap kung nandun ka lagi sa bahay at mag-alaga ng mga bata. Pangangailangan ng 2 anak namin, siya ang magbibigay niyan. Grocery, siya lahat, mga bills, si Nonrev lahat. Kaya ayoko kasi nang masyado nating minamaliit kapag house husband kasi sa totoong buhay, mas mahirap yung ginagawa nila. Ako, mag-aantay ako sa backstage, ilang minuto, ilang oras, pagkanta ko, tapos na uwi na ako ng bahay. Pero si Nonrev at yung ibang kasama ko dito sa bahay, mas mahirap yung trabaho nila, mas mahirap yung ginagawa nila everyday. Kaya ako, mas gusto ko na kahit nasa trabaho ko, kinakamusta ko sila lagi. Lalo yung asawa ko. Kamusta kayo dyan? Anong ginagawa nyo? Kumain na ba kayo? Sobrang grateful lang ako, guys. Sobrang grateful ako. Hindi lang sa trabaho na meron ako ngayon, sa career na meron ako, kundi sa pamilyang binuo namin Nonrev. Kahit simple yung pamilya namin, alam kong buo kami, masaya kami, kontento kami kung anong meron kami. And yung mga ganitong bagay, siguro kapag ka-personal na mga ganitong usapan talaga, yun yung kailangan naming laging bigyan ng time ni Nonrev sa pagiging mag-asawa namin. Kasi may mga times din talaga na hindi kami nagkakaintindihan, pero hindi naman dahil sa mga ganitong comment Yung mga ganitong comments, sa totoo lang, minsan kung ako pa yung nakaka-feel ng inis, galit, si Nonrev pa yung nagpapababa ng high blood ko.
Pero si Nonrev, siya yung laging, babe, okay na yan. Wala naman mangyayari kung sasagutin mo yan eh. Pero tinan nyo, ginagawa ko ngayon dahil gusto kong maging malinaw sa lahat. And sa lahat po ng mga house husband dyan, isa na ang asawa ko dyan, shout out sa inyo, house husband! We love you! Huwag nating mamaliitin yung mga ganun. Huwag nating mamalitin yung mga asawa na nasa bahay lang. Kasi try nyong ilagay yung sitwasyon sa inyo. Try nating pagpalitin. Ako, tinry ko yun. Seryoso, tinry ko yun. Wala akong work. Nasa bahay lang ako. Sabi ko kay Nonrev, babe, ikaw bahala sa grocery. Ako bahala sa mga bata. Wala pang isang oras, sinetext ko si Nonrev, babe, tapos na ba kayo dyan? Umuwi ka na dito. Hindi ko na kaya si Silvio dito mag-isa. Ngayon, dalawa pa sila. Pero syempre, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, di ba? Huwag natin tignan yung mga bagay na hindi makakatulong sa atin or hindi tayo magiging grateful. Doon tayo lagi sa side na lagi tayong magiging grateful. Kasi pag nafe-feel natin grateful tayo, nagiging kontento tayo. Pansin nyo? Pansin nyo? So, yun lang ang ma-advise ko sa inyo, guys. And ako naman, masaya ako sa buhay ko. Masaya kami ng family ko. Yun ang importante, nabibigyan namin ng maayos na buhay ang mga anak namin. Sa trabaho naman, talagang palagi namin iniintindi ni Nonrev ko ano man yung mga time na masyado yung time namin sa work. Kasi ako, katulad ko, di ba, minsan buong araw wala ako sa bahay. Pero pag uwi ko naman, yan ang lagi kong make sure si Nonrev laging kinakamusta ako, kamusta yung work mo, babe. Yun, talagang bigayan kami and talagang hindi dapat mawawala yung understanding sa mag-asawa. Hate comment number 4. So, ano tungkol naman to sa itsura ko? Oh! Ito ay from Deleted. Naniniwala ako na hindi magtatagal yung dalawang yan. Stepping stone lang yan ng lalaki hanggang makahanap ng mas matabang isda. Matabang isda? Hoy, mukha na ako mataba, pero hindi ako mukha isda, ah. Meron pang nag-comment din, trust me, patay na patay sila sa isa't isa. Sumagot yung Deleted. For now. Okay. For now. Grabe naman yun. Matatanggap ko pa yung mataba na lang eh, pero yung mukhang... Alam mo, ito lang masasabi ko sa'yo, be. Naniniwala din ako sa isang pangarap. Unang-una, kung naniniwala ka na hindi kami magtatagal, hindi ko naman tinatanong. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga nakakapag-comment kasi ng mga ganito na, naku, sigurado ako hindi magtatagal. Naku, sigurado ako walang mararating yan sa buhay. Lahat ng mga nakita kong nagsalita sa kapwa nila ng ganyan, sila pa yung mga walang narating sa buhay. Lagi yan sinasabi ng nanay ko dati, ni Mama Bab, wag na wag kang magsasalita sa kapwa mo ng mga bagay na ayaw mong mangyari sa'yo. Kaya, medyo dyan po ako talaga maingat. Yung kahit inis na inis ako sa isang tao, kahit galit na galit ako sa isang tao, tiko mo na lang yung bibig mo. O kaya sa sarili mo na lang, wag mo lang siyang mabitawan. Wag mo mabitawan yung salita na yun kasi hindi maganda. Kaya ikaw, sinasabi ko sa'yo, kung makahanap ka man ng matabang isda, i-share mo yan. At dito naman sa nag-comment ng, trust me, patay na patay sila sa isa't isa. Congratulations, you did a well job. Patay na patay kami ni Nonrev sa isa't isa, kaya nga kami umabot dito. Nakabuo ng dalawa, di ba patay na patay sa isa't isa? Eh kung pumangatlo kami, anong sasabihin mo? Patay na patay yan sa isa't isa. Bihira ka naman. Pero natutuwa naman ako na na-feel mo yon at nakita mo yon na patay kami ni Nonrev sa isa't isa. Rrrr! Yan na naman yung aso. Thank you for these wonderful hate comments. From Deleted and Enter Base, sana na-entertain kita. Yun lang naman. For now, hate comment number 5. Guys, kita nyo naman, unbothered ako kasi nakasmile pa rin ako. Ne. This is from Ninja_Forsaken. Ang kanyang comment po ay, bobo ni Angeline. Ha 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 ha. Wala man ako sinabing batalino ako. Ha 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 ha. Wala man ako sinabing top honor ako. Ha 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 ha. Hoy, grabe ka naman. Hindi ako bobo. Dahil ang aking grade sa card nung elementary days ko, 75. Pag 74, red ballpen ang ginagamit. Nasa black ballpen pa rin ako. So, pasado pa rin ako. Alam mo ba, meron kaya akong medal sa spelling. Bigyan niyo ako spelling, sige. I-spell ko. Mississippi. Ay, cellphone ko. Mississippi? Ikaw nagtatanong niya, alam mo ba yung spelling ng Mississippi? Alam mo. O, ba't sabihin mo muna? Mississippi. M-I-S-S-I S-S-I
PPI. Sinong bobo? Ge. Oh, baliktad. Sinong bobo? Siya nga lang, hindi bobo. Paaminin ko sa'yo, be, tuwing recess time namin at lunch time namin, nagre-review kaya ako ng lyrics ng kanta. So, bobo hindi. Bobo or hindi, a big no-no, my darling. My darling. Ego, paspal ko sa'yo, Mississippi. Hate comment number 6. Okay. Galing po ito kay Legitimate Thought 8. Ganun yung comment. Parang di ko bet ora nung lalaki. Haha, mukhang mangga. May sumagot naman. Hahaha, di ko kinaya yung mangga. Babe, mukhang mangga ka daw. Kung magpapakasal na lang din ako, dapat sa puno na. Alam mo, ako kasi hindi ko nakikita si Nonrev na mangga. Forever siya. Bakit mangga? Ang nakikita ko kasi lagi nito mga kinokomenta ito si Kuya Luis eh. Pero si Nonrev, para sabihan ng mukhang mangga, ang liit kaya ng baba ng asawa ko. Parang mangga. Kulang nga sa baba. Dr. Vero, lagyan nyo nga po ng baba ito. Yung sumobra sa akin, lagyan nyo sa asawa ko. Babe, dahil mahal naman kita, sa'yo ko lang ito ipapashare. Halika rito, babe. Mag-mango graham tayo mamaya. Pero mangga, ang layo kaya. Babe, magsalamin ka nga. Iba-iba na yung nakikita mo. Hate comment number 7. Itatry ko pa rin isa-round ang sarili ko with love, joy, hope! Love, joy, hope! Etong comment ngayon ay galing kay Horazal. Ang sabi niya dito, cringe. Ano kinalaman ng pagpili sa Pilipinas sa gender ng anak mo? Lol, pilit na pilit. Then may nag-comment sa baba, si Hotdog! Main character anak niya paglabas. Ano din kinalaman ng comment mo sa paggawa ko ng video? Pilit na pilit. Hindi ko rin naman pinipilit panoorin mo to, be. Wala naman ako sinabing, be, panoorin mo to. Tingnan mo, na bad trip ka lang. Ikaw din gumagawa ng kaka-bad trip mo eh. Nung time na to, guys, eto share ko lang sa inyo. Nagpaplano na po kami talaga ni Nona Rev na mag-gender reveal. Kasi ilang buwan na rin ako nung buntis kay Sylvia. Nagkataon naman po, ang dami pong gumawa ng mga TikTok sa kantang Piliin Mo ang Pilipinas. Ang dami pong nagtatag sa akin. Yung original daw po, sana gumawa ng sarili niyang TikTok, ganyan-ganyan. So, nung una, hindi pa po namin pinapansin. Talagang binabasa lang namin. Until dumating yung time na sabi ko kay Nona Rev, babe, gawin natin yung Piliin Mo ang Pilipinas. Pero with a twist, doon natin ilalabas yung gender reveal ni Sylvia. Alam mo, nag-million views yung ginawa naming video na yon. Lahat sila masaya, lahat sila excited na makita, nag-iisa ka lang na malungkot. Ewan ko ba sa'yo, cringe. Cringe ba pangalan nito? Yun po yung story noon na mag-gender reveal talaga kami para sa second baby namin. Then, hindi ko naman po inasahan din na magva-viral ang Piliin Mo ang Pilipinas for almost 13 years. At marami ang natutuwa sa kanta ko. Sabi nga ni Hotdog, main character ang anak niya paglabas. Yes, of course, siya ang main character. Dahil yun yung sinaselebrate namin ang kanyang gender reveal. Baby girl. Bigyan kitang diaper. Unbothered pa rin ako, guys. I think malalagpasan ko to at matatapos ko tong video natin na unbothered ako. Mangga. Ay, medyo mangga. Hate comment number 8. Sabi ni Hungry 30, sinigawan niya kaya si Father? Hindi ka... Wait lang. Alam mo... Ito yan. Nung kasal namin ni Nona Rev. And si Father June. Hi, Father June, kung nanonood po kayo. Nanood si Father June ng hate comments. Father June, patawarin niyo po itong mga nagbigay ng mga hate comments. Pero I got you. Sinigawan niya kaya si Father? O hindi. Hindi ko sinigawan si Father. Kasi nasa simbahan kami noon. And kung sisigaw man ako, siguro sa labas na lang ng simbahan. Tsaka buntis kasi ako nito, be. Kung sisigaw man ako, baka biglang sumakit yung tiyan ko. Tsaka ano to eh, medyo hapit talaga yung damit ko, yung gown ko na to. Kasi ayoko nang mas magmukhang malaki masyado. So habang maliit pa yung tiyan ko nito, talagang iniingatan namin na hindi masyadong ma-obvious agad. Kasi nga, di ba may kasabihan sila, na kapag marami na ang nakakaalam sa pagbubuntis mo, agad-agad lolobo ang tiyan mo. Gusto ko lang ding tong sabihin kasi 'di ba minsan may mga celebrities na babae
pag nagbubuntis, nakikita ko yung ibang mga comments. Bakit pa tinatago? Anak mo yan. Alam nyo guys, hindi naman sa itinatago nila yun guys. Kasi syempre, ang pangit naman, buntis ako be, buntis ako, lahat ganun. Syempre pag pinagtanong lang, saka mo lang sasabihin, pero hindi ko naman siya dinideny. Kasi may mga nakikita talaga ako dati, yung nakakaloka naman to si ganyan, tinatago pa yung pagbubuntis niya, obvious na obvious naman. Hindi naman tinatago be. Hindi mo naman kasi tinanong personal, paano ko sagutin? So, ito, ang sagot ko rito, guys, hindi ko sinagawan si father. Unang-una, pag sinagawan ko si father, sa tingin mo matatapos yung kasal namin. At hindi ko sisigawan si father, ang sisigawan ko lang yung mga idol ko. Mangga! Hate comment number 9. Be, ilan na lang. Kakayanin mo yan. Ito ay from... Deleted. Sabi niya dito, siya po ba yung chararat na girlfriend sa Four Sisters in a Wedding? Yes, that's me. Only me, myself, and I. Gotcha! Lolo! Chararat ako pero sumbukot na sa lolo ko, mayaman kami. Lolo! May nag-comment pa dito sa baba. Ang nakaka-offend doon, wala atang prosthetics na nilagay sa mukha para magmukhang chararat. Pero tignan mo naman, pinaglaban ako ni Rev. So ngayon, happily married. Hindi ka kailangan ma-offend. Kasi bibigyan kita ng 1 year na contract sa aming spa with happy ending. Tapos meron pang nag-comment dito sa baba. Sabi niya, ha 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 ha. Parang baboy. Ha 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 ha. It's a yes. Siya nga. Ang dami yung tinatanong. Panoorin nyo na lang yung Four Sisters in a Wedding sa Netflix para masagot yan lahat. Hate comment number 10. Ooh, exciting. Unbothered pa rin ako. Konti na lang. Bothered na to. Galing ito kay DT Philip. Cool for her to get married in Quiapo Church since ang alam ko, she grew up around the area. Paying homage? Ano ba talaga? Paying homage to her roots. Ay, parang maganda yung sinabi niya. May sumagot din po dito, Unlucky Country 2784. Deboto siya ng Nazareno, di ba? This is so cool for her. Yeah, cool, baby! Wala naman tayong masyadong hate na natanggap dito. Dream wedding ko po talaga kasi ang maikasal sa Quiapo Church. At alam nyo kasi, naniniwala ako na pag pinagdasal mo talaga yung taong makakasama mo habang buhay, hindi man agad ibibigay sa'yo, pero darating yung tamang time, makikilala mo yon. Sa mga hindi nakakaalam, ito share ko lang sa inyo guys ay yung mga nasa likod. Nung nawala ang Mama Bob, ang prayer ko noon, sino na po ang makakasama ko? Ano na po ang purpose ko sa buhay dahil wala na ang Mama Bob. Yan ang everyday kong prayer. Ang sabi ko sa Panginoon, sa mahal na Ama, sabi ko, kung bibigyan niyo po ako ng makakasama ko sa buhay, kung makikilala ko man siya, soon, sana yung deboto din po sa inyo. Tapos nung naging kami ni Non Rev, hindi ko naman alam agad na deboto pala siya ng Quiapo. Nung nag-feast day ang Black Nazarene nung unang taon nung nagkakilala kami. Gulat ako, pupunta siya ng Quiapo kasi sasampa daw sila ng mga kamag-anak niya doon. Alam mo yung hindi ko siya nag-gets agad? Kailan ko lang na-realize na pinagdasal ko nga pala yun. Pinag-pray ko nga pala na sana deboto din ng Nazareno nung makakasama ko. Ang galing, di ba? Ang galing. May nagsabi din, parang asap daw po yung wedding namin ni Non Rev. Hindi naman po namin sinadyang maging ganon. Basta, ang sinabi ko lang din po sa mga pare, kila Father June, yan, kila Father Badong, hindi ko naman hihingin sa kanila na isara po ang Quiapo Church. Ayoko yun. Kasi everyday may mga nagsisimba dyan, kahit walang misa may mga pumapasok sa Quiapo Church. At alam na alam ko po yung ganong pakiramdam kapag kakailangan kong pumasok sa simbahan. Mas nakakatuwa nga kasi parang ang daming invited. Yung napadaan lang sila sa Quiapo Church, nagulat sila kami yung kinakasal doon. Nakakatuwa yung kasi naging parte sila nung napaka-espesyal na araw namin ni Non Rev. Hate comment number 11. Sabi niya, ito, kamukha na niya si Regine Velasquez. Proud. Proud. I am all for plastic surgery or enhancements and okay naman itsura niya dati kaso parang puro fillers na yung mukha niya now. Unnatural na. But, buhay and money naman niya yan. I love this comment. Alam mo, iisa-isayin ko sa'yo kung ano yung mga pinagawa ko. Ilan ba? Eto, hanggang ngayon, 2026 na guys. Unbothered ako pero
Uulitin ko, hindi ako nagpagawa ng ilong. Kahit suntukin nyo tong ilong ko, ewan ko na lang kung maniniwala kayo o hindi. Pero hindi ako nagpagawa ng ilong. Lahat ng mga taga-Belo, kakampi ko dyan kasi. Hindi kasi minsan gusto na nilang gawin. Pero nagbago na isip ko. Sabi ko, wag na nga kasi gusto pa nilang lagyan ng bridge. Wag na, masyadong gaganda to. Hindi ako nagpagawa ng nose. At kung magpapagawa man ako ngayong taon o next year, sasabihin ko po yan sa inyo. Yes, nagpagawa ko ng mata. Dahil droopy ang mata ko dati. Nagpagawa ko ng eyes. Nagpa-liposuction ako dati. Nagpa-breast reduction ako dati. Nagpa-ayos ako ng teeth. And yung pagiging maputi naman, guys. Honestly, mas maputi po ako ng bata ako. May picture ako dito. Ayan, oh. Diba? Mas maputi ako nung bata ako kaysa ngayon. Meron pang isa, mas baby pa ako. Ayan guys, kumukha ko si Sylvia. Ayan na, tingnan nyo naman. Kumukha ko si Sylvia. Thank you naman kasi sabi mo kamukha ko si Miss Reg. May mga ilan-ilan nagsasabi nun. Depende kasi sa makeup din na ginagawa sa akin minsan. Pero grabe naman yun. Alam nyo ba, nung time na yun, buntis ako nun. Alam mo sa totoo lang, pag nagbubuntis talaga, mahirap. Minsan mangingitim ang leeg, mangingitim ang underarm. Lahat magbabago talaga. Pero once na manganak naman, unti-unti namang magiging maayos at babalik sa dati. Saka yung mga enhancement, pagpaparetoke, for me kasi hindi ko siya nakikita as bad thing. Wow! English speaking ka na, girl! Alam mo yun, hindi ko siya nakikitang big deal sa ibang tao. Ako nga natutuwa pa ako kasi like sa akin po, ang dami kong mga kaibigan, pinag-iipunan yan, nagtatrabaho ng maayos, tapos magtatabi para sa pagpapaganda. Saka kailangan nating isipin lagi, die beautiful. Yes. But not now. At kung yan naman na makakapagbigay ng confidence, di pa tapos, may spine. Di pa nga ako nagasalita ulit eh. Hindi, kung yan talaga makakapagbigay ng confidence sa sarili natin and kung feeling natin yan talaga yung bubuo sa atin, walang masama. Kasi sarili mo naman yan eh. Pera mo naman yan, di ba? Yung nga sinasabi nila, pera nila yan, wala kayong pakialam dun, pera nila yan, totoo yun. And ako naman, lagi ko sinasabi, salamat, Dok. Hate comment number 12. Ooh, patapos na tayo. Konti na lang. Ito ay galing kay Other Bid 9633. Diyan mo malalaman na low class din si Angge. Haha. Di mo talaga pwedeng maitago sa salapi ang roots mo. Haha. Alam mo, ako kasi, importante sa akin kasi talaga na hindi mo nakakalimutan yung roots mo. Hindi naman siguro masama kung hindi mo kalimutan yung pinanggalingan mo, di ba? Sabi nga dito, di mo talaga maitatago sa salapi ang roots mo. Haha. Paano nga naman matatago sa salapi ang roots mo? Nasa bangko yung pera eh. Mas natutuwa nga ako sa comment niya eh. Feeling ko naman hindi niya naman ako sinasadyang i-offend. Asa rin. Mas nakita niya rin siguro talaga na kung ano ako dati parang hanggang ngayon ganun. Kasi minsan, the way ka makipag-usap sa mga tao, depende yan sa mga kausap mo. Hindi naman pwedeng kausap ko sila Ma'am Charo. Ha, ganun ako. Hindi ko naman pwedeng sabihin na, tol, ganun. Nilulugar lang din natin kung paano tayo makikisama sa mga taong nasa harap natin. And si Tito Boy Abunda kasi yung nagsabi sa akin noon eh na, Angge, alam mo, happy ako para sa'yo kasi hindi mo nakakalimutan lagi yung, lagi kang babalik sa core mo. Alam mo yun? Lagi kang babalik kung paano ka nag-umpisa at yun ang wag mong aalisin sa sarili mo kahit saan kadali ng panahon at ng universe. Kaya sa sinabi mo na dyan mo malalaman na low class din si Angge, until now naman, hindi ko naman pinipilit kung hindi ko din feel. Mahirap kasi yun eh, parang pati sarili ko, lolokohin ko. So kung low class tayo, dun lang muna tayo. And kung kailangan naman nating mag-improve, kung ano yung kailangan natin para sa work, gagawin din natin yun ng Ano yun? gagawin natin yun ng smooth and paunti-unti. Yes, I'm low class, but you can find me in business class. Tomorrow, first class. Hate comment number 13. Gigi Motion. Ang sabi niya dito, eto ba yung nakilala ni Anggi sa Grab tapos siya yung driver? No, no, no. Mali yung story na narinig mo. Dito ka makinig. Lika rito. Lika.
Hindi, kasi na-share ko to minsan sa isa sa mga interviews ko. Nakwento ko na nung nag-start kami ni Nonrev para makapasok si Nonrev sa subdivision namin. Nung time na to, pandemic days. Mahigpit talaga lahat ng mga subdivision. Yung hanggat hindi mo tinatawag dun sa bahay na pupuntahan mo, hindi nila papapasukin ng mga guest, di ba? So sabi ko kay Nonrev, magpanggap ka na lang kayang Grab driver para makapasok ka. Wala na masyadong tanong-tanong. Maghatid ka lang naman ng food. Si Nonrev naman, dahil in love na in love sa akin. Oh! Mangga! Dahil in love sa akin, nagpanggap na Grab driver si Nonrev. Di nakakapasok siya sa bahay. Nag-iwan lang siya ng ID dun sa guardhouse. Yun. Kaya nakakapunta siya sa bahay namin. Tapos ganun. Ayan. Ewan po ba dyan? Uy, kahit umuulan dati si Nonrev, nagmumotor yan para mapuntahan ako sa bahay. Tapos gusto niya lagi nasa swimming pool kami. Hindi naman tayo isda. Gusto niya kasi matabang isda. Gusto niya matabang isda. Yun yung story nun. Ba't nangangati ako dito? May allergy ako kapag unbothered. Hate comment number 14. Yung Pilipinas, ngayon ko lang na-realize na boses niya pa yan. Be, almost 13 years na yun. Baka naman kasi din, ngayon lang talaga niya na pakinggan ng buo since nag-viral po ito, 'di ba, sa TikTok at sa online. Hindi ko naman din talaga masisisi yung iba kasi yung iba po, talagang kailan lang din talaga nila nalaman na ako po yung kumanta nun. Kasi nung ni-record ko to, ano pa lang ako nito, 21 years old, parang or 20 years old lang ako. Kasi kakatapos lang po ng star power niyan. So ilang taon na ang nakalipas, 'di ba? So medyo nagbabago talaga yung voice ko. So, nung nirecord ko kasi to halos ang nipis pa talaga ng boses ko nun. As in, parang bata pa pag kumakanta. And kung pakikinggan mo yung boses ko ngayon, medyo malayo na talaga yung tunog niya, di ba? Kaya hindi ko naman siya masisisi. Ngayon ko lang na-realize na boses niya pala yan. Yes, that's me. Be, punta ka sa Spotify, pili mong Pilipinas, Angeline Quinto. May music video pa akong ginawa dito. Anyway, yan. Deleted. Please search my name and you're gonna see me there. Hate comment number 15. Galing po ito kay Cashflow Unlimited. Wow, sana all. Ang ganda ng name mo. Ang pangit lang ng comment mo. Kung di Pilipinas name nitong anak ni Angeline, pointless tong video niya. Charot. Dahil ikaw ang nakaisip niyan, bakit hindi yan ibigay mo sa pangalan ng anak mo? Hindi po yun magiging pointless kung hindi man Pilipinas ang maging name ng anak namin ni Nonrev. Dahil lang gusto naming gawing video at theme nitong content namin na to, dahil nga nagva-viral po ang Piliin Mo ang Pilipinas. At sikat na sikat kasi ang Piliin Mo ang Pilipinas, hindi lang po dito sa atin, kahit sa ibang bansa. Ginagamit yan internationally ng iba't ibang mga mananayaw. 'Di ba? Yun lang naman yung point ko dito. Hindi naman siya magiging pointless. Huwag ka namang mag-alala kasi hindi ka naman part ng family namin. Ang mahalaga, dito ko siya pinanganak sa Pilipinas. At nagbabayad ako ng tax. How about you? Hindi, nagets ko naman yung sinasabi niya dito. Hindi naman pointless, hindi naman sa ganun. Pero kasi, hindi naman porket ginawa namin yung video na yon at ang kanta ay Piliin Mong Pilipinas. Pilipinas ang magiging pangalan ni Sylvia. Diyan ka nagkakamali. Hindi namin naisip na maging Pilipinas ang name niya. Mas nagustuhan namin yung piliin. So okay na, malino na sa'yo, be. Gender reveal naman yon at kami naman yung parents. So siguro naman, bigay mo na sa amin to. Kami na yung nag-decide. Pero importante dun, maraming napasaya. Healthy ang baby Sylvia namin and si Silvio. So maging happy na lang tayo para sa bawat isa because I'm unbothered. Hindi ako nagagalit sa inyo, guys. Bagkus, subalit, ako ay nagpapasalamat sa oras, minuto na ginugol ninyo para mag-type ng komento nyo sa social media account ko. Guys, kagaya ng sinabi namin, surround yourself with love, happiness, and positivity. Ngayong 2026 at sa mga susunod pang taon. We love you, mga katwinkle. God bless you guys. Oh,